sipag palalo, laging focus. Kung nanalo na tayo, tulad ko, nanalo ako, mas nagpo-focus ako ngayon sa ibon, sa breeding, para makuha ko ulit yung panalo sa susunod na season. Basta lalo pag derby. Kung ano yung ginagawa mo sa training, doblehin mo sa derby. Kasi yun ang mas kailangan kanila. Nung binili ko itong ibon na to, alam mo magkano? 750 pesos lang. Sir Richard, ikaw po, anong may bibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakakatikim ng panalo? Ano lang, huwag lang kayo mawawalan ng pag-asa kasi hindi naman lahat, pag walang tiyaga, walang nilaga eh. Pagka sumuko ka agad, paano ka mananalo, diba? Kaya tiyaga lang, ako nga, naranasan ko din yan, yung last na north namin, contender yung kalapati ko, hindi nag-clock ng hindi talaga umuwi ng Santa Ana. So talaga yon, yung parang nanghina ang loob ko. Tapos parang tatamarin ka. Sabi naman ng ni Mrs., paano ka mananalo, paano ka makakabawi kung yun lang itatamarin ka na agad, di ba? Kaya ayun, tiyaga hanggang sa yun nga, yung sumunod na race ng north namin, yung pagod food. First time ko nga lumaro ng pagod food din nga kasi sa kaliwa. Awa ng Diyos nga, yun nakuha din yung panalo, yung super set. Hindi ko kailangan yung yung mag-clock lang sila ng live ng last lap, yun yung pinaka-the best para sa akin eh. Wala lang alaw lang magsipag kayo, okay tsaka pag kukuha kayo ng ibon nga, parang gusto nyong manalo, dun talaga sa mga nananalo din talaga. Kuha kayo mga finisher, kung kaya ng budget nyo na mga winner at ibibigay sa inyo nung puncher na pagkukuhanan nyo, mas maganda yon. Tapos tanongin na rin kung saan yung pwedeng ibangga, saan yung pwedeng ipares para hindi machapsoy ba? Hindi ka, kung saan nasa katotohanan ka na eh. Nandiyon na yung yung pagbibreed mo. Sa tiyaga lang, wala naman lahat naman tayo nang galing bago tayo, tulad ko, bagong nanalo, talagang din, kung saan nagtanong, nanood, yung mga sistema, kung paano gagawin para manalo. Tapos huwag niyong kakalimutan, basta yung mga ginagawa niyo, huwag niyong kakalimutan para pagdating nung, nanalo kayo, madali niyo na marirecall. Kung kaya niyo nga isulat, sabi nga nung iba, yung ginagawa niyo ngayon, hindi mas maganda. Ako kasi hindi ako lang kasi gumagawa ng sistema ko, although yung sistema ko nung una, iba na. So, nasa utak ko na lang kung ano yung gagawin ko. Yun lang din naman kasi, basic lang naman nga eh, katulad din sa breeder, kung ano yung ginagawa ko sa breeder, yun lang din sa flyer. Iba lang ang flyer kasi sila, kailangan nila ng time, paliparin. Umaga, tanghali, hapon. Tapos, toss ka nga, yan. Lagi toss lang. Pagdating na basta natural, hindi mo naman kailangan basta tiyaga lang kayo, wala namang lahat naman tayo gusto natin manalo, pero kung susuko ka agad kayo, hindi agad natin makukuha yung panalo pagka ganun. Yun ang tiyaga lang, sipag palalo, laging focus. Kung nanalo na tayo, tulad ko, nanalo ako, mas nagpo-focus ako ngayon sa ibon, sa breeding, para makuha ko ulit yung panalo sa susunod na season. Yun lang yung laging ginagawa ko. Solid. Yun ang mas focus. Basta lalo pag derby. Kung ano yung ginagawa mo sa training, doblehin mo sa derby. Kasi yun ang mas kailangan kanila. Talagang kung pwede nga lang, doon ka na matulog sa loob mo para mabantayan mo sila, yung kilos. Pero hindi ako tumitingin sa droppings ng kalapati pagdating ng derby. Bakit, sir? Yung ba mga buo-buo. Hindi ako tumitingin doon. Kasi meron akong kalapati na talagang hindi siya tumutukuha ng grits. Tapos ang tako niya uminom ng tubig, lapsak yung ipot. Pero nag-superset siya. Bangkain. Ano siya ni Jong eh. Bali, apo siya ni Jong eh. Alak siya nung ni Taki-Taki, tsaka ni Taki by half sibling. Opo. Tinesper ko sila, isang clutch lang yun. Nag-alak sila sa akin ng superset nung summer, Dunsol. Siya. Hindi ko nga siya in-entry ng Old Bird eh. Hindi ko kalain na siya eh, mananalo. Hindi niyo na-expect talagang Kaya sabi ko, nasa bloodline talaga. Nasa bloodline ng kalapat. Hindi ko tumitingin sa ipot. Although, naman siya, wala siyang sakit. Lakas tumuka. Hindi lang siya talaga,
Maganda mag-ipot. Hindi siya maganda mag-ipot. Ano din ako. Sa bangkain ng katawan, hindi rin man ako. Naniniwala ako doon sa mga pangit ng hipo. Hindi ako tumitingin sa hipo ng ibon. Sa bloodline talaga, doon ako. Sa kanya ko napatunayan yun. Yung bloodline. Yung sa ibon na yun. Sa bloodline. Sa bloodline ng nagdadala sa kanya, doon ako naniwala talaga. Talagang ano siya. Lagi siyang ano, hindi siya nababa ng 900 ang speed. Oh, iso. Oo, hindi siya nababa ng, basta yun lang siya lagi. Yun lang siya lang yun. Ganon din siya, pag uwi niya, tutuka. Tapos iinom siya, ang daming uminom. Pakita mo yung ipot. Hindi naman siya tubig na tubig. Kumbaga labsak talaga. Basa lang talaga, oo. Basa lang talaga. Kala mo, nagsusubo siya eh. Ah. Pero ano, yun talaga siya. Hindi nagbagong katawan. Kung ano yung katawan niya, yun lang. Simula training and derby, ganun din talaga. Yun. Kaya ano din, basta sa akin, kung tatanungin talaga ako, bloodline number 1. Yun. Bloodline number 1 talaga. Basta kung gusto nyong ano, gusto nyong manalo talaga sa bloodline. Hindi ako nalo sa mga record. Basta yung ang ano ko sa both parents ng pinangkuhanan nyo, talagang dumudulo. Hindi man dumudulong talagang dulo lang. Talagang nananalo. Yun. Nananalo talaga. Yun ang pinakaano sa akin, the best yun. Hindi ko inaano yung kahit mahal, kay mura, basta ang ibon sa kanya nananalo. Yun ang ano. Kasi nung binili ko tong ibon na to, alam mo magkano? 750 pesos lang. Alin, sir? Yung producer kong si Egay. Eh? 750 pesos nga lang siya, binenta sa akin. Ganon siya kamura magbenta yung tao na yun. Tapos yung binigay niya sa akin nga, although, ano siya eh, ilan sila na ano eh, parang namatay yata yung kasabay niya eh. Lahat sila naging producer ko, alam ko eh. Nag-anak din sa akin yun, namatay lang. Siya lang yung natira. Oh, 750 pesos eh. Unang salang ko sa kanya ng ano nga, ng South, nagbigay agad siya ng super. Nabawi mo agad sa rin pinambili mo. Ano talaga siya, talagang uwi na, tapos ngayon mga anak niya, may mga speed. Malayo hanggang, malapit hanggang malayo, umi-speed yung anak. Yun. Kaya pasalamat talaga ako sa mga nakuha ko, totoong tao, totoong pansier. Hindi sila nagdamot sa lahi ng ibon nila. Kahit hanggang ngayon nga magsabi lang ako sa kanya, pag ano, kahit walang bayad, pinapadala niya na. Palala mo bagad yun. Boss, ano, may kailangan ka ba dyan? Pag meron siyang inalok sa akin, basta inalok nun, kukunin ko agad. Kasi alam kong totoo. Yun. Siya kasi, nung ano, hindi siya tumitingin sa iyo mga pangalan ng ibon. Kay Gento, titindi niya yung history nung dipad ng ibon. Siya. Kasi siya, yung ano nga nila, basta yung ibon na to, wala na ang ano sila kanila. Wala akong masasabi. Talagang nanalo talaga. Thank you, sir. Basta nagsabi sa akin yun, lahat ng ito, ng mga sa kanya itong, mga bagong kuha ko sa kanya, mga related na sa kanya, puro kapatid. Sila yung sunod na gagamitin ko, sunod na taon. Yun, thank you po, sir. Lahat sila yung pinaka, ano. Yan, kung merong kukuha ng ibon, magpapasingsing, wala naman, hindi naman ako madamot eh. Hindi ko pinagdadamot yung bloodline ko eh. Yan, nasa screen yung Facebook ni sir. Yan, i-PM nyo lang si sir sa may may gusto. Oo, sir. Mapag-uusapan nyo yan ni sir. Kayong pipili kung anong gusto nyong isalang. Ganun ako eh, pag nag-ano, sila yung pinapipili. Opo. Ayan, pero Sir Richard, gaano kasaya po ba sa pagkakalapati? Ay, naku. Pagdating sa kalapate, wala nang sasaya sa'yo. Pag yung lalo nung uwihan ka ng alaga mo, pag yung derby na, tapos last lap. Iba yung saya. Talaga yung minsan, halos kalampagin yung bubong, makapasok lang yung ka lang. Kasi pag umuwi yung ibon mo, talagang iba yung saya. Kaya ka nga sa akin kasi kaya ka nga nagbe-breed para manalo din. Hindi ako kontento dun sa dumulo lang yung kalapate. Gusto ko, iba yung saya pag dagat ko, breeder ako, nagbibreed ako ng mga ibon. Iba yung saya pag yung breed mo nanalo. Di ba? Iba yung yun yung pinaka-adrenaline dun eh. Yung ikaw yung iba yung saya talaga. Nire-recall kahit hanggang ngayon yung pauwi ko ng pagod po, nire-recall ko pa rin sa isip ko eh. Talagang halos talagang kalampagin ko yung bubog, pumasok agad lang sila. Talagang ganun kasaya. Ganun ganun kasaya mag-ibon. Kahit na hindi naman lagi tayo panalo, basta masaya ka sa ginagawa mo, wala kang inaanong ibang tao, wala kang inaapakan, yun yung isa sa pinakamasaya doon. Muli, ako po si Richard Alcaraz ng Mendez Cavite.
I love this game. Yun maraming salamat nga pala sa patuloy niyong suporta mga kaibon. At siyempre, Sir Richard, salamat din po sa pag-unlock na makapag-love visit sa'yo. At yun, Sir, baka pala may mga gusto kang shoutout dyan. Shoutout nga pala sa mga tropang Upland, silang Tagaytay, Mendez, sa Padullo, Alfonso, sa mga tropa, kumpare, naglalaro, kasama ko hanggang ngayon. Enjoy lang natin. Ibon lang magkakalaban. Okay na, Sir. Yun, tama. Ibon lang ang magkakalaban, hindi tayo. Kumbaga, enjoy lang natin yung ating hobby. Yan, shoutout po sa inyo lahat. At syempre, shoutout din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan. At abangan nyo pa yung mga susunod kong follow visit sa yon. Keep watching and God bless you all. Thank you.